Opisyal ng tag-init sa bansa na posibleng maging pinakatuyo o driest sa Ingles sa kasaysayan natin ayon sa Pag-asa. Posible ring umabot sa danger level ang damang init na pwedeng ika-heat stroke. Nakatutok si Mark Salazar. Kung pirmi kang nasa labas, malamang ilang araw mo nang ramdam ang init at alinsangan. Ilang araw ding nakaabang ang Pag-asa kung iihi pa ba ang amihan galing Siberia, pero hindi na raw talaga. Yung mga ulap naman po na nandyan sa may part ng bandang China, yan po yung associated ng amihan. Although kung titignan mo naman yung animation niya, papunta naman siya sa west. At dahil puro mainit na hangin ng Pasipiko o easterlies na lang ang hahampas sa atin hanggang Hunyo. Today, we officially declare the start of the Philippine summer with the effects of El Nino, which is expected to continue. We expect above temperatures and even drier conditions during the months of April and May in particular. Sakto naman sa unang araw ng dry season, sumabog ang tubo ng Maynilad sa Malate, Maynila. Nawala ng tubig gripo ang ilang taga San Andres at Singalong, pero summer fun naman ito para sa mga batang nagtatampisaw. Mabilis itong nakumpuni kaninang pasado 1:00 ng hapon. Hindi tulad ng panahong ito na ayon sa Pag-asa ay ituturing na warmest and driest summer ng bansa. We could get as high as 40 degrees dyan po sa may parte ng Cagayan Valley region. Iba ang recorded temperature ng aparato iba rin ang damang init ng tao o heat index. Mas mataas pa nga yung month ng May. Umaabot siya ng nasa danger level and extreme danger level. Yung extreme danger is 52 and above na degree Celsius of heat index. At kapag sinabing nasa extreme danger level ang heat index, hindi malayo ang heat stroke. Palaging mag-inom ng tubig, magdala ng payong, magsuot ng manipis na damit. Para sa ilang rider, okay na ang init kesa raw sa gutom. May tubig ako lagi, sir. Minsan naka-3 bote sa isang araw. 3 litro na naubos isang araw. O kesa naman ulan. Carry pa naman po, wag lang high blood. Bata pa naman po ako 21 po. Tubig lang po. May baon din po akong tubig. Speaking of tag-ulan, nakabantay na rin ang Pag-asa sa La Nina, pero nasa 60% pa lang ang probability nitong mangyari sa Hulyo. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar. Nakatutok 24 oras.